Hello, bro. Other than Mark, naka-live na tayo. Hello! Ayan. Nakakapanibago kasi hindi tayo sa Facebook naka-live kasi may technical problem yung aking Facebook. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. So, Pero ano yun. yan, para walang makakita sa'yo masyado. Ako kasi bihira lang tayo mag-live sa YouTube natin. Pero naka-ano na ba to? Naka-share na sa Facebook yung mismong link natin. Ay sa Facebook page natin. Wait lang. Na-share mo na hindi pa? Sendan mo ako ng link, bro. Para Sige. i-share natin. Wait. Share. Yung link na sinend ko sa'yo. Ay, hindi pala. Sa ano pala yun? Yung sa StreamYard link pala yun. Wait lang. Kaya wala pa tayong live viewer eh. Kasi nasa YouTube tayo. Ayan bro, send ko na sa'yo. Alright. Yun. Post mo na lang sa ano? Sa timeline, no? Tsaka sa mga GCs. Para maraming manood. Ayan. Wait lang, I'm gonna share this video. Ayun. Okay, so let us start. Okay, so ayun, welcome and good evening sa lahat ng ating mga ka-CF Defense. Welcome sa ating bagong segment na Faith and Spirituality. Kasama ko ngayong gabi ang ating minamahal na kapatid, Brother Jess. Magpakilala ka muna. Nakamute ba ako? Ayan, okay na. Dinig na ako bro. Okay, Ayan. dinig bro. So, good evening everyone. Good evening po sa mga ka-CF Defense. I hope you're doing fine. I hope you're having a good Sunday. And welcome to our newest segment po, yung Faith and Spirituality. Okay, so thank you so much for the brief introduction, Brother Jess. No? Napakaganda. Aabangan ninyo ang bago nating segment. But before that, Brother Jess, we will have our opening song, then we will have the opening prayer so that the Holy Spirit may guide us as we talk about faith and spirituality. As I reflect, I find perspective. You're in the best and worst days of life. You are always on my side. You're in the pain, you're in the promise, and on the days the furnace finds my faith. You're the fourth waiting in the flames. How do we turn on what the future says? Cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If it did it before, we can do it again. So I'll trust in what comes next. For the God I know is known for faithfulness.
Yeah, my hindsight says I can trust him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. There's more ahead than what's behind me. Cause through the highs and lows and in between, got you go ahead of me. And when you call me, I will follow. If the water falls beneath my feet, then you pull me from the deep. I don't need to know what the future says, cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If it did it before, we can do it again. So I trust him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. And my hindsight says I can trust him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, 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 I need to know what the future says. Cause if the past could talk, it could tell me this: my God isn't finished yet. If they did it before, we can do it again. So I'll trust him with what comes next. Yes, my hindsight says I can count on this: my God isn't finished yet. If they did it before, we can do it again. So I'll trust him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Yeah, my hindsight says I can trust him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Ayun. Napakaganda nung kanta. Ang sinasabi nung kanta is parang, so I trust him with what's next. So ano nga bang next? Ang paghuhugutan natin ng ating reflection for today's segment is yung gospel reading for today, which is Mark chapter 13 verses 24 to 32. So basahin natin. Basahin natin muna natin bro yung gospel. A reading from the gospel according to Mark. Jesus said to his disciples, "In those days after the tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will be falling from the sky, and the powers in the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. And then he will send out the angels and gather his elect from the four winds, from the end of the earth to the end of the sky. Learn a lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near. In the same way, when you see these things happening, know that he is near at the gates. Amen, I say to you. This generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. But of the day or hour, no one knows, neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father." Ayun. So, yun yung gospel natin sa linggong ito. Tama ba ako, bro? O nagkamali ako? Yes. Tama naman. Yes. Ayun. So, yun yung gospel natin sa ngayon. Ang ganda ng gospel natin, no? Yes.
Amen. Kumbaga Amen. parang this talks about the end of times. Then, Hindi the ends of the earth to ha, end of times. So, ano yung maisi-share mo dito, brother, about dito sa gospel natin? kasi ano to brother, no? Katulad nitong binasa mo na gospel, no? For example, brother Jess, may bisita kang darating. So, kapag ka may bisita darating, siyempre may paghahanda na mangyayari. Gayon din sa ating Panginoong Hesukristo, paano pa kaya kung yung Panginoon mismo ang dumating dito sa tinatahanan nating mundo? Muli siyang babalik, no? Mula doon sa mga langit, no? Bababa siya at muling babalik. So ano yung dapat nating ihanda, no? Pagdating sa kanyang muling pagparito, no? Kung tayo nga sa bisita, no, naghahanda tayo ng pagkain, naghahanda tayo ng iinumin nila, maghahanda tayo ng bahay, halos nililinis nga natin lahat ng bawat sulok So yung sa ating Panginoon, yung kanyang pagdating, ano yung ating gagawin, no? Ito nga yung pag-uusapan natin, brother Jess, no? Kasi unang-una, sabi ng Panginoon, sa idarating na parang magnanakaw, sabi sa Biblia. So hindi natin alam kung kailan. No, kailangan talaga nating maghanda. Hindi katulad ng bisita mo, no, na naka-chat mo, naka-text mo, no, may schedule kayo, alam mo yung kung kailan siya darating o bibisita. Yung Panginoon Jesucristo, hindi mo alam kung kailan. No? Hindi mo alam. No, at kung saan ba siya darating. No, kung ikaw ba ay makakasalubong niya o kasawiyang palad, hindi ka sasalubong. Pero lahat tayo sasalubong sa Panginoon, kaya nga kailangan maghanda tayo. No, lahat tayo sasalubong. Ayun yung kagandahan sa kabutihan ng Panginoong Diyos sa ating brother Jess, na lahat tayo sasalubong. Sapagkat ang Diyos ayaw niyang may maiiwan sa atin. No, kaya narito yung ating programa na gamitin ng Panginoon upang malaman ninyo paano tayo maghahanda spiritually. Kasi lagi na lang natin inihahanda yung ating isipan Yung ating isipan sa apologetics, no? Sa pakikipagdebate, sa pakikipagdiskusyon. However, paano naman yung paghahanda natin spiritually sa pagdating ng Panginoon? Yun ang mas dapat nating paghandaan. Di ba, brother Jess? Amen. Actually, brother, ang ganda nung sinabi dito sa ang ganda nung sa verse 31. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kumbaga parang madalas nating sabihin, di ba, na the only permanent in the world is change. Pero hindi pala. The only permanent in the world is the words of God. Hindi pala change ang permanent sa mundo, kundi yung salita ng Diyos. Ang sabi dito, but my words will not pass away. Lilipas ang lahat ng bagay pero hindi ang kanyang mga salita. Totoo naman, bro. Kasi 'di ba kung isipin natin, bago pa nalalang ang lahat, ang salita ng Diyos nandito na. Hanggang ngayon ang salita ng Diyos nandito pa rin. At sa darating na panahon, ang salita ng Diyos ay nandun pa rin. So ibig sabihin, darating ang katapusan ng panahon pero ang salita ng Diyos ay hindi nga naman talaga ito hindi siya lilipas. So dito sa gospel natin, tama yung sinabi mo, bro, na nasaan ba tayo in terms of our spiritual battle? Nasaan ba tayo ngayon in terms of our spirituality? Nakatuon ba tayo sa apologetics to the point na nagiging palaaway na tayo? Kasi sa Bible, di ba, kung saan ka kung parang darating ang panahon, aabutan ka niya doon sa mga bagay na madalas mong gawin. O kung ano yung kinakahiligan mong bagay, doon kanya maaabutan. Paano pala kung ang kinakahiligan mong bagay ay pakikipagtalo ng walang kabuluhan? Na akala tama yung ginagawa mo. Feeling mo yung pakikipagdebate mo, pakikipagpersonalan mo sa mga iglesia ni Cristo members, sa ibang relihiyon, ay akala mo tama. Dahil feeling mo ay pinaglalaban mo ang salita ng Diyos, pero hindi pala yun ang tama. Kasi hindi nababalanse yung spirituality mo.
Nasaan ba tayo? Yun ang pinaka-importanting tanong ngayon, brother. Nasaan tayo in terms of how we are living our spiritual lives? Tanong natin sa mga sarili natin, pag bumalik kaya si Lord, saan niya kaya ako aabutan? Abutan niya kaya ako sa mga makamundong gawain? Abutan niya kaya ako sa pagpi-Facebook, sa pakikipagdebate ng walang kabuluhan? Maabutan niya kaya ako sa mga bagay na kinakahiligan ko? Ano ba yung mga bagay na kinakahiligan ko? Baka naman kasi ang kinakahiligan natin ay yung pakikipag-date. Di ba? Yung mga taong single dyan na nagmamadaling makahanap ng kanilang forever dahil iniisip na baka dumating na yung katapusan ng mundo. Baka dun ka abutan. Di ba sabi nga sa Bible, ang kapag nandun ka na sa ang karpentero, hindi na pwedeng bumaba para kunin pa yung kanyang naiwang gamit. So ito, yung gospel natin sa ngayon, it's calling us for readiness. What matters most is not yung buhay natin sa mundo, kung gaano karangya ang buhay natin sa mundo. Kasi lahat to lilipas, pero ang salita ng Diyos hindi. Di ba bro? Amen. Abala tayo. Alam mo lahat ng tao ngayon, brother. Go, brother. Alam mo kasi, Brother Jess, katulad nun, nabanggit mo yung paghahanap ng love life. Alam mo minsan, may mga naririnig tayo na wala naman forever. May mga napapakong pangako, katulad ng mga politiko, parang ganyan yung pakikipagrelasyon. No? Pero alam mo, yung salita ng Panginoon, may isa siyang salita palagi. Natutuparin niya. No? Ang hinihiling lang ng Diyos sa atin, mag-antay. At ngayon, habang nag-aantay tayo, alam nga namang wala tayong gagawin. So, ang gagawin natin, itong paghahanda. No? Kita mo, ang sabi doon sa verse, no? Mawala man lahat-lahat. Ang salita ng Panginoon, hindi mawawala. Kasi may katuparan eh. No, nung sinabi ng Panginoon na babalik siya, ipaghahanda niya tayo ng mga kwarto doon sa tahanan ng kanyang ama, totoo yun. No, at yun yung kasi, no, yung may mga tao nag-iisip na may Diyos pa ba ngayon na pinabayaan na tayo, naghihirap sila, may problema, may pagsubok sa buhay, no? So, wala silang sort of anything na solution dun sa problema nila. So, anong nangyayari? Nag-i-suicidal. Pero, meron kasing pangako ang Diyos eh. Sabi niya doon sa Bible, no? Tutulungan ka niya. Kasi hindi siya mawawala sa iyo eh. Sabi niya, ako ay papa sa inyo magpakailanman. Sabi niya doon sa mga alagad niya bago siya umakyat sa langit. Kaya, bakit tayo kapag may pagsubok, ganyan, so kailangan ihanda natin yung ating sarili. Yun yung pinaka-importante. That is what matter most. No, yung pinag-uusapan natin, it is not about the others na walang pakialam kasi yung iba sa akin eh. Walang may gusto sa akin. Walang nakikinabang sa akin. No, wala siyang like sa Facebook, wala siyang reaction sa Twitter. No, tapos depressed na agad. Dapat ihanda natin yung ating sarili. Yung sarili natin, this is what matter most. Ourselves. Kasi in the end of the day, Brother Jess, no, in the end of the day, ikaw, tayo, yung ating sarili, no, ang makapagdidikta ng ating salvation. Kasi if we will not prepare ourselves at dumating ang Panginoon, paano na? Diba? So, parang alam mo dito sa gospel natin, bro, napaka ano ni Lord eh, napaka pait ni Lord. Kasi alam mo, sabi nga dito ang sabi dito parang ang sabi dito when its branch, sabi nga, learn a lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near. So may palatandaan pala talaga siya kapag parating na ang katapusan ng ang end of times. So, napakabait niya kasi binibigyan niya tayo ng signs. And
totoo nga naman talaga binibigyan tayo ng signs ni Lord na para maging alerto tayo. Kasi sa ngayon, nagiging busy tayo sa mga kanya-kanya nating buhay. Ang mga mayayaman, napaka-busy kung paano sila lalong yumaman. Ang mga mahihirap, masyadong busy sa mga bagay na mag-aalis sa kanila, mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pero ang tanong lang naman dito, nasaan ang Diyos doon? Nasaan si Lord doon sa mga plano natin? Do we include God in our plans? Do we acknowledge God in everything that we do? Kasi parang sabi dito, binibigyan tayo ni Lord ng mga signs and wonders. Sabi nga sa The Lord's Flock, signs and wonders. Ang Holy Spirit binibigyan tayo ng wisdom para makapag-discern. That is if we are willing. That is if we ask for it. Pero ang tanong, hinihingi ba natin yung wisdom na yun? Kasi ang mahalaga sa ngayon, ang maraming tao na yung mahalaga sa kanila, yung world knowledge, yung karunungan ng mundo. Di ba? Magaling ako sa ganito. Ang dami kong alam sa history. Ang dami kong alam about ancient times. Ang dami kong alam sa mga ganito. Kasi ito yung course ko. Pinag-aralan ko. But did we try to know God in a deeper sense? Did we try to prepare ourselves in the coming of the Son of Man? So, dito sa gospel na to, bro, no, at tinatawag tayo ng Diyos para magkaroon ng sense of urgency sa kanyang pangalawang pagbabalik. So, dapat yung mundo, parang gustong sabihin ng Diyos dito na binibigyan kita ng sign para hindi mo naman ako sisinin sa pagbabalik ko, sabihin mo, paano ako magiging prepared, Lord? Hindi mo naman sinabi sa akin. O hindi sinabi ng Panginoon kung kailan ang kanyang pagbabalik, pero He gave signs. At yung mga signs na yun, nangyayari na, di ba? Sabi sa Bible, kapag nangyari na yung gutom, magulang laban sa anak, di ba? Nation versus nation, it's already happening now. So malinaw talaga na nandito na tayo sa malapit na tayo sa kumbaga parang malapit na tayo sa end of times. And that is what the gospel calls us for, to be prepared. What matters most are not the material things that we achieve in this world. What matters most are not the achievements sa career natin. Ay, hindi pa ako nagiging CEO, kailangan ko maging CEO. Diba? Kasi yung tao walang contentment yan eh. Wala tayong contentment. Pag naka-achieve tayo ng isang bagay, ay, kailangan ko mas ma-achieve tayo ganito. So, ang importante... Kasi ngayon... Go, bro. Kasi ngayon, bro, yes, alam mo, speaking of paghahanda, gusto lang natin itanong sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa Katoliko, sa ating mga kapatiran dito sa ating simbahan. Buong paggalang ho na gusto ko sanang itanong, no, personal sa akin. No. Sa ating panahon ngayon, hindi naman ho masama na magtrabaho tayo. Hindi naman masama na mag-aral tayo. At lalong-lalong hindi masama na magpakasaya tayo. Pero yun ay palaging may panahon. Sabi nga sa Bible, lahat ng mga bagay ay may panahon. No? Kaya dapat alam natin kung kailan yung panahon na yun. No? May panahon para sa pagliliwaliw, may panahon para sa trabaho, may panahon para sa pamilya, may panahon para sa kung ano-anong mga pinagkakabalahan natin. Pero sa likod ng mga pinagkakabalahan natin, bakit tayo nakakalimot doon sa obligasyon natin? Kasi kabahagi iyon ng ating paghahanda, yung paghahanda ng ating sarili. Bakit nakakalimot tayo na sa dami-dami ng pwedeng makalimutan, ang Diyos pa ang kakalimutan natin. Tapos, magre-reklamo ba? Sasabihin, Brother Jess, ang hirap-hirap na magtrabaho, ang hirap kumita, ang dami-daming problema, ano? Pero, naalala mo ba nung
panahong ikaw ay nagtatrabaho na may Diyos pala, magsisimba ako kasi linggo. Di ba? Tapos nung panahong naghihirap ka, hinahanap mo yung Diyos, pero nung panahong wala kang kailangan, hindi mo hinahanap ang Diyos. Amen. Daming ganyan. Mm. Napakadaming ganyan. Yung tipong pag nasa saya, pag nasa sarap ng buhay, diyan ka lang, Lord, saan tabi ka muna. Pag nandun na yung hirap ng buhay, Lord, nasan ka? How will God work in our lives when we only remember Him through our darkest times? Tandaan natin na nung nilalang ng Diyos ang mundo, it was the best time. It was the best time ever, di ba? Napakaganda nung lahat ng tagpo, nung nilalang niya ang lahat, pero hindi niya kinalimutang lalangin ang tao. At sa lahat ng maganda na ginawa niya, di ba, ginawa niya ang araw at gabi, ginawa niya ang tubig at langit, ginawa niya ang lupa, ginawa niya yung mga hayop, ginawa niya yung mga puno. Pero hindi niya kinalimutan gawin ang pinakamataas at pinaka-espesyal na nilalang, at yun ay ang tao, which is Eve and Adam. Kaya sa sarap ng buhay natin, nasa yung pagiging ready natin to accept God, na parang, di ba, dapat na all the more na kapag meron tayong achievement, dapat, Lord, salamat. Mas mahirap kaya magdasal, di ba bro? Para sa akin, mas mahirap magdasal ng may hinihingi ka kaysa sa nagpapasalamat ka. Kasi ang pagpapasalamat, hindi mo na kailangang umiyak eh. Di ba, pagkain mo lang, may fried chicken ka dyan sa harap mo, Lord, thank you sa pagkain mo to. Tapos, kung nangangailangan ka, idadaan mo pa sa iyak, Lord, ang dami kong problema. Lord, kailangan ko, may sakit ako. Lord, pagalingin niyo ako. Haba-haba ng prayer. Why not do it? Alam mo, brother, ang pagdarasal, sabi nga ng isang pare, prayer doesn't really mean that you have to close the door and parang pray to God. No. Kapag nakakita ka ng isang aso na alam mong ginagalis, say a little prayer, Lord, sana po may mabait na tao mag-ampun sa aso. Pag may nakita kang pulubi sa kalsada, Lord, wala akong maibigay na oras ng yun. Pero hindi lang po dapat puro lang tayo prayer, dapat may kasamang dasal din. Aanin mo naman yung nakikita ka ng pulubi, meron kang 20 sa bulsa, meron kang 5 piso sa bulsa, nagdasal ka lang, Lord, bigyan mo siya ng pagkain. Ang gusto ni Lord, ikaw na eh. Ikaw na yung sagot sana sa pagkain niya, kahit 5 piso, makakabili na yun ng pagkain. Makakahanap na siya, dagdag na yun sa pambili ng pagkain niya. So parang, alam mo, ang Diyos tinatawag naman niya tayo sa lahat ng bagay eh. Sa lahat ng bagay, actually, nandiyan si Lord eh. Di ba? Kapag nakakita ka ng taong, paglabas mo ng bahay, may makikita ka mga taong walang mga bahay, yung mga nilibig. Alam mo sa sarili mo na God is calling us to give a little bit of our blessings to them. Di ba? Pag nakakita ka ng mga tipong matandaan at matawid sa kalsada, God is calling us na tulungan silang makatawid ng kalsada. And those little things matter to the Lord. Kaya sabi ko, kaya yung team natin ngayon, what matters most? What matters most is the words of God. What matters most is parang yung permanent na address, yung sabi mo nga doon sabi mo nga kanina bro, ang pinaka-importante naman talaga nating destination is yung mga bahay na ipin-prepare ni Lord. Sabi nga sa kanta, in my Father's house, there's a place for me. Tayo kaya, pag tinanong natin yung mga sarili natin, may bahay kaya ako nakalaan kay Lord doon? Itanungin natin yung mga sarili natin. Baka naman kasi ang ginugol natin, magkaroon ng bahay dito sa lupa. Magkaroon tayo ng bahay sa subdivision ng mga mayayaman. Di ba? Yun ang mahirap eh. Kapag kasi yung ginol natin is yung mga bagay na hindi naman magtatagal, yung hindi mga permanent na bagay. Yung bahay, permanent naman yan, pero makamundo kasi yan eh. It will only last here in the world. We can never bring even our success, even our achievement, even yung pagiging panyag natin. Napakasikat ito sa apologetics. Pag sinabi mong ganito, matik ka agad yan, kaya laki yan. Napakagaling nito sa ganito, napakagaling nitong speaker na to. Pero, hindi pala natin pinagtatrabahuhan yung
glory na ibibigay ni Lord sa atin. Ang pinagtatrabahuan pala natin yung self-gain natin. Gusto kong sumikat, galing ako sa ganitong organisasyon. Diba? Ako yung ganito, ako yung puno, ako yung head ng ganitong organization. So, kilala ako. So, dun sa mga ganong bagay, especially Alam mo, when Brother Jess, sa panahon kasi ngayon, Brother Jess, ang inatupag na ng tao, alam mo, yung anong meron dito, yung pansamantalang mga bagay. Kasi, alam mo, Brother Jess, karamihan ng mga natanong ko, siguro mga nakasalamuha ko na hindi na nagsisimba. Sasabihin, hindi daw sila nagsisimba dahil busy sa trabaho. Kasi busy, pati yung Sunday may pasok sila. May masters. No? Pero isipin mo, saan ba nanggagaling lahat ng to? Yung paggising mo, yung pagkain mo, yung trabaho mo, yung right mo na makapag-aral, no? Kahit man lang yan ay public school, yung karunungang dumadaloy sa bawat ugat ng nasa isip mo kapag ka nakikinig ka doon sa nagtuturo sa eskwelahan, sa tingin nyo, no? Sa tingin natin, no? Saan galing yan? Hindi sa Diyos. Kaya sa paghahanda ng ating sarili, dapat ang buuin natin, hindi yung pansamantalang mga bagay dito na kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng pamilya, kailangan ko ng makatapos ng pag-aaral. Mahalaga lahat yan. Mahalaga yan. Lahat yan. Pero, wag natin kalilimutan, buuin, ihanda yung ating sarili. No? Kasi yung ating sarili, kung hindi tayo makakapagsimula sa ating sarili na ayusin natin at ihanda yung ating sarili, what else sa ibang bagay? Halimbawa sa trabaho. Halimbawa sa pag-aaral. If you're not ready enough, magmumukha kang doon. Di ba? Magmumukha kang doon. So, ganun din sa pagdating ng Panginoon, no? May mga signs siyang binigay so that hindi mo siya sisihin sa huli. May mga signs siyang binigay kasi gusto niya na although kahit busy ka, ito, makita mo man lang itong sign na to, alam mo na paparating na ako. May ganun kahit sa bisita, Brother Jess. Halimbawa, Brother Jess, malapit na ako sa 7-Eleven. Isang kanto na lang, dyan na ako sa inyo. So, ganun yung pagkakadescribe. Papaano yung Panginoon? May nangyaring ganito. Halimbawa, lindol. Malapit na ako dumating. Nagbigay siya ng babala. Nagbigay siya ng palatandaan sa atin para malaman natin kung kailan siya darating. Hindi eksakto, pero kung kailan siya darating. Para mapaghandaan natin. Yun nga lang, Amen. pinaghahandaan natin yung buhay natin dito. Ayun na nakakalungkot. Yung, lalo na ngayon, pinaghahandaan ng mga tao yung eleksyon. Yung mga kandidato ngayon, ang pinaghahandaan, yung kanilang pagkapanalo. Tanong natin sa mga kandidato ngayon, pinaghahandaan kaya nila yung kanilang kanya-kanyang mga destinasyon nila sa buhay? Kung saan sila pupulutin in terms of their spiritual readiness, ang mga kandidato ba na yan, ready na ba sila kay Lord? Kasi tayo din, busy din tayong kumampi sa mga kandidato natin for now, especially in this election period. Pero nakakalimutan natin na may mas importanteng bagay. What matters most is not this election. Sabi nga ng isang pare, Christmas season pero ang mas mainit. Malayo pa daw ang election season pero mas mainit na pinag-uusapan ng election season kesa Christmas season, which is totoo. Dito makikita natin, Brother Denmar, na mas importante nga talaga sa ating mga tao ang worldly matters, ang mga makamundong bagay. Government is a world thing. It's a world matter, ang government sa mundo. Though it's instituted by God naman. God gave us government. Sinasabi niya naman, let us submit ourselves to our leaders. Pero totoo yung sinabi ng pare na una nating pinag-uusapan, napaka-pinag-uusapan. Ako, guilty din ako dyan. Nauna natin pinag-uusapan yung election season instead of Christmas season.
Ang eleksyon, hindi pa eh. Ang Christmas this December na, pero mas matunog ang eleksyon kumpara sa Christmas season, which is the coming of our Lord. Ayun. So, ayun pala ang connection, Brother Jess, no? Katulad nung ating sinasabi kanina, kailangan paghandaan yung second coming. Pero ito nga, Brother Jess, yung Advent season sa ating simbahan is sabihin na natin, is a another sign of coming of the Lord, because that is Advent, kung kailan ipinanganak ang ating Panginoon. Yun yung ating pagdiriwang kung kailan yung Panginoon o yung Messiah, tagapagligtas, ay napasa atin. So anong paghahanda ang gagawin natin? No? Ayan, nandiyan na naman yung mga pamahiin. Pero set aside natin yan, no? Wala kasing ganyan. Okay? So ang paghahanda, no? Kasama sa paghahanda natin yung 9 na araw na pagsisimba. Sa 9 na araw na yon, makikita natin yung istorya ng ating Panginoon, yung ano yung dapat natin i-apply bilang tayo ay gumagaya kay Kristo, no, na tayo ay naging gaya ng batang Kristo na inosente sa lahat ng mga bagay, no. Iyon yung dapat nating ihanda, yung ating sarili. Paano mo sasalubungin yung tagapagligtas mo? Katulad ni Santa Elizabeth, Brother Jess. Katulad ni Santa Elizabeth, paano niya inihanda yung kanyang sarili? Alam niya na paparating ang Panginoon. Sabi niya, nagagalak ako na makilala ang ina, no? Ina ng aking Panginoon. No, di ba? Pinatahan niya doon si Santa Maria sa kanyang bahay. So, ganun din tayo sa Panginoon. Kailangan natin ihanda yung ating sarili bago tayong pumarap. Yung wala tayong dungis, yung wala tayong anumang bakid, no, ng kasalanan, yun ang kailangan natin ihanda. Hindi kesyo dapat tayo alam mo, Brother Jess, mas natutuwa ako doon sa mga altar server na hindi puro papogi sa TikTok. No? Ang inihahanda yung sarili para sa misa. Kasi that is another part of the coming of the Lord, yung Paschal mystery. Kasi in the Eucharist is our Lord. In the real presence, in the literal way, that is the body and the blood, no, of our Lord Jesus Christ. No? Ayun yung katulad ng handa. Di ba? Kahit nga ang pare, kapag ka magmimisa, alam niya darating ang Panginoon sa misa. Kasi nandun naman talaga ang Panginoon sa misa. No? Anong gagawin niya? Magsusuot ng vestment, magsusuot ng abito, no? Ganon ang paghahanda ng pare. Kasi darating yung Panginoon doon sa misa. So, alam nga naman naka-t-shirt siya. 'Di ba? Alam nga naman naka-t-shirt siya, hindi. Tayo magsusuot din tayo dapat ng kabanalan, Brother Kids. 'Di ba? Amen. Amen. Big amen. So parang tama yung sinabi mo, brother, no? Na alam mo, napakaraming times naman talaga na dumarating si Kristo eh. Sa ating mga Katoliko, every time that the Mass is being celebrated, Jesus comes. Kaya nga napakahalaga ng pagsisimba, brother, no? Na parang itong pandemya, ang mga tao, nung wala pang pandemya, yung mga tao parang, ay hindi ako makapagsimba, may work kasi ako. Ay hindi ako makapagsimba, may nag-aaral kasi ako. Ay hindi ako makapagsimba, may mga gagawin ako. So, eto, dumating yung pandemya, God allowed everything to shut down. Mass transportation, schools nagsara, business establishments nagsara, halos lahat nagsara. Lahat talaga nagsara. Ano yung gustong sabihin ng Panginoon doon? Siguro ang gustong sabihin ni Lord sa atin, eto, susubukan kong magsarado lahat ng dahilan mo. Siyempre, ang simbahan hindi tumigil. Di ba? The church brought Jesus to our homes. Kaya may mga online mass. Sabi ni Lord, isasarado ko muna yung school mo kasi masyado ng, yan ang palaging dahilan kung bakit hindi ka nakakapagsimba. Isasarado ko muna pansamantala yung trabaho mo, yung mga biyahe kung saan ka nagagagala kasi yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi mo ako nabibigyan ng oras. Ngayon ang simbahan, dahil ang simbahan ay
hindi ipinagdadamot ang Diyos sa atin. Dinala ng simbahan ang misa sa social media, online mass. Pero ang dami pa rin nating maririnig, ay hindi ako makapag-online mass, hindi ako makapag-focus, ang daming distraction. Saan po lulugar si Lord sa atin? Di ba? Saan lulugar ang Panginoon sa atin? Nung wala pang pandemya, nung physical mass ang pwede, hindi tayo kasi may mga trabaho tayo. Ngayong sarado ang lahat nung nagpandemya, dinala ng simbahan ang Diyos sa ating mga kanya-kanyang bahay sa pamamagitan ng online mass. Pero hindi pa rin tayo hindi pa rin tayo nag-online mass kasi ang dami-dami nating dahilan. Paano kaya kung si Lord yung nawalan ng gana sa atin? Paano kaya kung si Lord yung nagbigay ng maraming dahilan din? Lord, kailangan ko ng pang-tuition. Ay, hindi. Hindi ikaw yung priority ko ngayon. Hindi mo nga ako binigay ng priority I'm not saying na ganyan si Lord, pero what if? Itanong natin sa mga sarili natin. You know what? The Catholic Church is parang bringing God to our homes. At the comfort of our homes, dinadala ng simbahan si Kristo sa atin. Ang pag-attend ng banal na misa, it is one of preparing ourselves. Dapat nga, pag tumanggap tayo ng banal na katawan ni Kristo, dapat nakapag-confess tayo Yan ang isa din sa dapat nating itanong sa ating mga sarili. Nagko-confess ba tayo bago natin tanggapin ang katawan ni Kristo? Or nagko-communion tayo kahit alam natin sa mga sarili natin na meron tayong mortal sin at hindi po natin naikumpisal yun. Diba? Sabi nga dito sa gospel, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Tama naman talaga yun Ang mundo ay dadaan, lilipas. Pero yung mga salita ng Diyos, never lilipas yan. Alam mo nga bro, di ba? Nakaka-amaze nga yung Biblia Di ba? Naisulat po thousands of years ago, pero yung laman niya, napaka-timely. Alam mo yung pag-inom ng alak, hanggang ngayon, applicable pa rin siya sa Bible. Nasa Bible din siya. Alam mo yung pagiging lango sa bisyo, yung pagiging babaero, yung pagiging mahilig sa call of flesh. Napakatagal ng isinulat ng Biblia pero hanggang ngayon applicable pa rin. Ito yung isang patunay na God's words will never really pass away. Tapos, ang gusto lang naman sabihin ng gospel ngayon, brother, is huwag tayong masyadong attached sa mga makamundong achievements, sa mga makamundong bagay na hinahangad natin sa mundo. Kasi dapat naman talaga, alam mo, tayong mga tao, may mission tayo May goal tayo. And our goal is not to become a CEO, to become a manager, to become the President of the Philippines. Our goal is to be with God in His kingdom. Yun yung pinaka-permanenteng destinasyon natin. Kaso baka hindi yun yung destinasyon natin. Baka dun sa kabila, yung counterpart ng kaharian ng Diyos, yung kaharian ng Diablo, kung saan napakainit. Yun yung kailangan nating itanong sa mga sarili natin na yung kayamanan, yung katanyagan, lahat yan mawawala. Isang example natin, brother, sa Lady Gaga. Lady Gaga, aminado siya na she sold her soul to the devil. At kapalit nun ay katanyagan. Pero look at how Lady Gaga transformed into a beautiful Catholic woman. Diba? Sikat pa rin naman siya pala, kahit naman pala may Diyos ka, sikat ka pa rin naman pala. Tapos yung mga kanta niya dati, diba, parang pang drug addict yung mga kanta niya. Ngayon, ang gaganda ng mga kanta niya. Diba? Napaka-proud Catholic po ni si Lady Gaga. Kumbaga parang, bakit ko mini-mention ko, bro? Kasi God worked in her life, in her life. God worked in the life of Lady Gaga. Ang gustong sabihin dito, hindi mo naman kailangan mag-focus sa mundo para sumikat ka Bakit naman si Father Fran, si Father Fran ng sa madaling sabi, ginagamit niya yung kanyang talino sa mga bagay na makakapagpasaya sa Diyos. Pero sikat siya sa social media. Si Father, yung isa pa, yung magaling na hugot na pare, nakakalimutan ko. Father Fidel. Diba? Napakasikat din sa social media. Si Father,
Yung nasa misa ng ABS-CBN bro, sino ba yun? Yung devotee, Mayan devotee yun eh. Nagtutalk sa the Lord's flock every recollection, Lenten recollection. Si Father Orbos, Father Jerry Orbos. Napakasikat Yeah. niyan na pare. Hindi niya kailangan maging singer, hindi niya kailangan maging artista. They are preparing themselves din kasi tayo, ang mga pare, magbabahagi yan ng salita ng Diyos. And the priests are also helping us to prepare. Diba? Para magkaroon tayo ng spiritual readiness. Kasi yung mga pare na yan, malapit masyado kay Lord yung mga yan. They are well prepared for the coming of God. At ang sinasabi lang naman natin dito, brother, no? In times na masaya ang buhay, let's remember God. In times of hardship, in times of troubles, in times of problems, let's acknowledge God. Let's remember God. Remember that God can turn graves into gardens. At dahil dyan, let's play our second song, Graves into Gardens. Sabayan po natin, brothers and sisters.
Amen. Amen. And the only one who can, graves into gardens. So parang ito konektado din sa gospel natin, bro, no, na pagdating ng mga times dito sa yung mga signs sa Ano, katapusan ng panahon, ano there mo, will bro? be Ang na-reflect ko sa song, yung sinasabing nothing is better than you. No? Na tama ka doon sa sinabi mo kanina na preparing ourselves is restoring, no, the image of God within us. God is humble, no? God is humble. So, pagka tinanggap natin yung Panginoon sa ating buhay, kailangan humble lang tayo. Yung paghahanda natin, ano man yung mayroon ka, yaman, posisyon, talino, no, anumang skills o talent na meron ka, no, ay yan ay dapat pinagpapasalamat natin. No? So, kaya nga sabi sa kanta, nothing is better than you because God can change everything. Gaya yan, yung paghahanda, no? Pagka binasa mo, Brother Yes, doon sa kahalin tulad ko talata dyan sa Matthew chapter 24. Kasi ano yun eh, magkamukha yan eh. Yung Mark chapter 13 at saka Matthew chapter 24. Yung verse 13, ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. May palatandaan yung magtitiis. Oh, pero habang nag-aantay tayo, sabi ng Panginoon, maghanda tayo. Maghanda. Yung part ng paghahanda, kasama din yung pagtahak mo sa lubak, sa mabato na trials ng buhay. Hindi yung problema, nandiyan yung pagsubok, nandiyan yung karamdaman, nandiyan yung panghihina ng faith dahil sa mga ilang kadahilanan, no? Na ikaw, kahit mismo, Brother Jess, ikaw, kapag ikaw ay nanghihina, parang yung faith mo nawawala, no? Parang I mean yung nagkakaroon ka ng coldness, no, doon sa yung faith. Kasi may problema eh, 'di ba? Pero sabi pala ng Panginoon, ihanda mo ang sarili. Kasama pala sa paghahanda yung mga pagsubok. All these trials, problems, it is part of the preparation. So hindi pala madali na maligtas na kesyo, tanggapin mo lang si Lord, okay na. Hindi pala ganun. Hindi pala ganun. Ang kailangan pala, tanggapin natin na it is part of our preparation. Yung iba nagrereklamo, Brother Jess, Lord, nasaan ka nung naghihirap ako? Tatanong, sasabihin pa, bakit Lord ako nagkaganito? No? Nagpadala ka ba sa akin ng sumpa? Lord, ganyan. Alam mo, sinisisi yung Panginoon palagi. Baka may problema. Hindi dapat. Yan ay part ng preparation. Kasi sabi sa Bible, Brother Jess, kung papaano isang ginto idinarang sa apoy para malaman kung tunay, ganun din ang tao. Idinadaan sa paghihirap para malaman kung ikaw tunay na karapat dapat maligtas. Kaya yung mga nagsasabing nahihirapan sila, yung mga nagsasabing gusto na nilang maglaho na lang, mga suicidal thoughts, yung mga hopeless, no? Huwag ganyan. Kasi lagi may Panginoon sa tabi natin. Palaging may nakakaalala sa atin. Amen. Kaya nga, Brother Jesse, babalik siya. Hindi niya tayo iniwan, babalik siya. Ang kailangan lang mag-antay at maghanda. Amen. So, yun yung sinasabi mo, Brother Delmar, na part of the preparation are the hardship, are the troubles, are the problems. Yun din yung nasa kanta eh. You turn bones into armies. You turn graves into gardens. Ibig sabihin, lahat ng hardship pala na encounter natin, lahat ng problema, lahat ng hirap, lahat ng trials, ang kapalit nito kaginhawaan. Kasi sabi nga din sa sinabi ko, Brother Demar,
pero ang magtitiis ay siyang maliligtas. Hindi sinabing pero ang magpapasarap sa buhay ay siyang maliligtas. No. Your riches, your achievement, your wealth, your mansion, your car, your house, your money cannot save you. It is God who will save us. Napakasarap isipin yung sinabi ng Brother Delmar kanina. May kanya-kanya tayong bahay sa langit. E tayo kaya, meron kaya tayo nun. Let's claim it by faith na meron tayo. Diba? So, part of the preparation are the trials. E ano ba yung parang real life trials natin? Yung mga kasalanan, yung mga temptation. Trials yun eh. From Monday, you prepare yourself for the coming of God sa banal na misa on Sunday. From Monday to Saturday and even up to Sunday, we are preparing at ang daming trials, ang daming temptation na pwede tayong magkasala. At ito yung talagang real life na dapat nating tandaan. Oo nga pala, no? Paparating si Kristo sa banal na misa ngayong linggo. I should prepare myself in accepting Him. Paparating ang Christmas season. God is coming. Jesus is coming to our lives. I should be well prepared. I should be spiritual. What matters most is my spirituality, not my worldly knowledge, not my knowledge in terms of apologetics. Now, wala namang mali sa apologetics if you are bringing people into the right path. Pero yung apologetics natin, tinuturoan natin magalit yung mga taong nakatingala sa atin, then there must be something wrong. We need to balance faith, spirituality, and apologetics. So itong gospel natin ay napakahalaga, tinatawag tayo na magtiis hanggang sa huli. Again, binibigyan tayo ni Lord, binibigyan tayo ng Diyos ng signs and wonders. Hindi niya tayo sinabi ng Panginoong Hesus na walang nakakaalam, kahit ako hindi ko alam kung kailan darating ang katapusan ng panahon. Pero He did not leave us clueless. There will be signs. Sabi din sa gospel, may mga palatandaan. Yung mga palatandaan na sinasabi doon, nangyayari na sa ngayon. So hindi ka pa rin ba maghahanda? Parang yung parable din, brother, yung 10 babae ba yun? Kalimutan ko na kasi yun. Yung 10 babae na... The 10 virgins. Yung nagtanda ng oil. No? Yung ibang lantern, yung ibang lamps, hindi nila nilagyan ng oil bago dumating yung groom. No? So naiwan sila sa labas. Yung iba pumasok doon sa bahay na inihanda ng groom. Ganun lamang yon. Kaya nga, Brother Jess, kanina, abang iniisip mo yung sinasabi ko kanina nga, nire-reflect mo. Alam mo, pumasok sa isip ko, bigla, yung tipong lilipat ka ng bahay doon sa langit. May lilipatan kang bahay sa langit. So pagka maglilipat ka ng bahay, may paghahanda, may pag-iimpake. Pero hindi kasama sa pag-iimpake na yon yung kayamanan mo, yung titulo, yung karunungan mo, lahat yung bibitawan mo. Bakit? Kasi kapag dinala mo sa langit yon, no? Baka hindi ka pa nakakaabot sa langit, mahulog ka na kasi ang dami mong dala. Ganun yung Brother Jess eh. Diba? Katulad niya, halimbawa, sa barko. Brother, no, pag dinala mo kasi, pag dinala mo yung mga yun, wala kang trust kay Lord. Wala kang trust kasi nandun na lahat sa langit, ba't mo pa kailangan magbit-bit, di ba? Nandun lahat ng blessings. Go, brother, tuloy. Ayun. Kaya nga kapag halimbawa, yung barko, brother, pupunta ka somewhere else. Ma? O, halimbawa, ikaw pupunta ka ng province. Pupunta ka ng province din, ang dami mong dala. Yung barko, imbis na lumubog kasi ang daming dala, overloaded. Ganun din, kapag papunta tayo sa langit, ang ihanda natin kakaunti lang. Ano yung ihahanda natin na yun? Spirituality natin. Yung soul natin.
yung ating sarili. Spirituality, yes. But not only the spirituality, but the whole as yourself. No? Ikaw mismo, Tama. maghahanda kasi tatanungin mo, ako ba dapat humarap sa Panginoon? Diba, kapag ikaw makikipag-meet up, rather just dating ka pa sa salamin, no? Ayos ba to? Tapos magre-retouch, tapos, diba? Alam mo naman yung mga common na ginagawa kapag makikipag-meet up. Ganun din sa Diyos. Karapat-dapat ba ako sa Diyos? Hindi ba ako madungis? Hindi ba ako? Diba? Alamin natin kung tayo ay karapat-dapat na humarap sa Diyos. Iyon yung paghahanda. Kasi, just like that, sabi ko nga, no? Kanina, no? Kapag may bisita tayo at may darating, ipaghahanda mo. Pag ikaw naman naalis at ilipat ka, paghahandaan mo yun. Kasi yung paglipat, hindi madali. From earth to heaven, hindi madali yun. Eh kung earth to earth, madali lang. Ipapatrack mo lang yung mga gamit, tapos na. Yun na yun. Tapos paglipat mo ng bahay, yun ka pa rin. Kung anong ginagawa mo sa dating bahay, yun ka pa rin. Eh paglipat mo mula earth hanggang sa langit, iba na yun. Ibang usapan na yun. Kasi kapag ganun ka pa rin, no, mabisyo ka, gusto mo pa rin yung makamundo, gusto mo pa rin yung malalaswa, gusto mo pa rin yung hindi nakalulugod sa Diyos, babagsak ka. Diretso. Babagsak ka. No? Tama. So, kailangan maganda tayo. Kasi kapag hindi tayo naghanda, Brother Jess, yung sinasabi mong wag naman sana. Kasi alam mo, ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw ng Diyos na kahit sino mapapahamak. Ayaw ng Diyos na may maiiwan. Kaya, wag nawa mapunta doon lang sa dagat-dagatang apoy. No? Wag sana mauwi na sa lahat. Yung pagkakataon na parang sinabi ng Diyos, bro, na gumawa ako ng tao tapos napahamak pa. Kumbaga parang tinulog na nga kita, hindi mo ako pinansin, para ako nagpukpok ng bato sa ulo ko. Yun. Alam mo bro, itong ano natin, itong napakaganda nung segment natin ito kasi tayo din natututo din tayo, di ba? Parang, ngayon ko lang never kong naisip to in my whole life, ha? Na yung spiritual readiness pala natin mga Katoliko ay napakadaming opportunities kung saan namimit natin sa Lord sa misa. Nakikita natin siyang dumarating, sabi mo nga, nakikita natin siyang dumarating, kaya nga yung mga pare nagsusuot ng pinakamagandang vestment, yung vestment na inutos mismo ng Diyos na dapat suotin ng mga pare. Vestment ng mga pare, nasa Bible yan eh, kung paano yung sinusuot nila. So, kung nga pala, no, ngayong Pasko, darating si Kristo, yung kanyang sa pamamagitan ng pagdiriwang ng kanyang kapanganakan sa pagdating niya sa mundo. Di ba? In every time na sineselebrate ang Holy Mass, nakikita talaga natin siyang dumarating. At ang tanong lang dapat natin doon, meron ba tayong paghahandang ginagawa? Do we clean ourselves before we, parang yung nasabi mo bro, maghihilamos ka, maliligo ka, magpapabango ka. When we meet God at in the Holy Mass, are we clean? Diba? Are we free from the stain of mortal sins? Are we in the state of grace as we receive Jesus Christ in the Holy Eucharist? As we meet Him in the Holy Eucharist? Napakaganda ng topic na to na parang, kung ano, ang daming pwedeng paghahanda. Buong linggo kang naghahanda, buong linggo from Monday up to Saturday, up to Sunday, even at the day, dun sa mismong araw ng Sunday na yun, hinahanda mo yung sarili mo. Naghihirap ka na huwag kang magkasala. Eh ang tanong, iniiwasan ba natin ang kasalanan? O nagpapadali tayo sa kasalanan kasi alam natin na God is merciful. May tawag dun bro eh. Inaabuso mo yung mercy ng Diyos. Because of the fact that you know that God is merciful, nagpapakalunod ka sa kasalanan.
nagpapakalun tayo sa kasalanan dahil iniisip natin na God is merciful. Alam mo kung bakit kung sino yung nagbibigay ng ganong mentality? Yung demonyo. Yung demonyo yung nagbumubulong sa atin, uy, okay lang yan, magkasala tayo. Maawain mo yung Diyos mo eh. Diba? Tapos pag nagawa mo na yung kasalanan, sabihin naman ng demonyo sa'yo, lagot ka, papatayin ka ng Diyos mo kasi nagkasala ka. Alam mo yung demonyo, ano yan eh. Ang demonyo, napaka-traidor talaga ng demonyo. Remember ito, ano to, parang wag na tayong magmalinis. When we are being called by the call of flesh, by the demon in the call of flesh, sa mga lalaki na lang, sabihin natin, masturbation. Kapag hindi natin naiwasan yung ganung bagay, kapag tayo, kumbaga parang, ang demonyo, isipin niya na, uy, magandang gawin yan. Express your feelings, express how you feel. Gawin mo ang naiisip mo. Total maawain naman ang Diyos mo. Pero pagkatapos na magigilty ka rin sa sarili mo na, Lord, patawarin mo ko. Alam mo kung anong iisipin mo na naman? Nagkasala ako sa Diyos, papatayin ako ng Diyos, patay yung soul ko ngayon, kailangan ko mag-confess. So yung demonyo, walang paglalagyan yan. Lahat yan, ibabato sa iyo. Kumbaga parang sa una, ititrick ka niya na okay lang yan, maawain naman ng Diyos mo. But after you sin, after you committed that sin, sabihin niya naman, ikukonsensya ka naman niya. Agot ka, nagkasala ka sa Diyos mo. That's how the demon tricks us in our everyday lives. Sa mga pang-araw-araw natin, uy, sabi ng kapitbahay, ano daw ako, ganito daw ako, nagnakaw daw ako ng piso sa tindahan. So ikaw naman, nag-react ka, sinugod mo yung kapitbahay. Sasabihin ng demonyo, sugurin mo yan. Kasi pag hindi mo sinugod, iisipin nila na guilty ka. Ganun yung demonyo eh. So ngayon, sinugod yung kapitbahay mo, edi nagka-pisikalan kayo. Nagsuntukan, ganyan, hanggang sa nagdemandahan. Sasabihin naman ng demonyo, o ayan, edi ang gulo-gulo ng buhay mo, may kaso ka pa ngayon dahil nakipag-away ka. Ganun ka ano yung demonyo, na wala kang paglalagyan sa kanya. Yun yung preparation natin, so we should be able to prepare our spiritual lives. Yun yung pinaka-main point ng gospel sa ngayon. God is calling us to be ready sa pagdating ng panahon ng kanyang pagbabalik. At again, yes, marami naghahanda para sa pagsagot sa mga protestante. Hindi ba natin naisip na kahit sagutin natin yung mga protestante, kung yung pag-uugali at yung ating sarili hindi natin na unang ayusin, bakit natin kailangang hikayatin yung iba na umanib kayo sa Katoliko para kayo ay maging dito sa tunay na simbahan? However, makikita mo bro, maraming mga kabataan, mga matatanda na doon sa ibang sekta na naglilingkod, sumasamba, nagpupuri sa Panginoon, maayos naman yung kanilang pag-uugali. Hindi sila nang-aaway. Hindi sila pala-away. Ngayon, merit yon. Merito sa kanila yon. Hindi natin pinapalagay na maliligtas kasi wala tayong karapatang humaton. Maaari, pero kailangan umanib sila sa tunay. No, alamin nila kung tunay. Pero ito nga, Brother Jess, sandiin natin. Bakit maraming naghahanda sa pagsagot sa protestante nowadays kaysa ihanda natin yung ating sarili na sumagot sa Panginoon? Kasi alam mo bro, may sagot ako dyan. Kasi kapag naghanda ka kung paano sasagutin yung mga protestante nating yung mga protestante, nagkakaroon tayo ng self-gain. Na daming shares ng apologetic articles ko, daming shares ng debate ko with that particular person. So nakikilala ako. Whereas kung tayo ay nakakapaghahanda natin yung sarili natin sa pagdating ng Diyos, hindi naman tayo sumisikat dun eh. Hindi naman tayo sumisikat sa tao. Sumisikat tayo kay Lord. But God is silent. When God is pleased with us, He is silent. Ang tao kasi, kapag natutuwa sa atin,
ipinagkakalat, uy, idol ko yan si ganito. Uy, lodi ko yan si ganyan. Si Lord kasi hindi naman magsasabi na, uy, lodi ko yan si Brother Denmark tsaka si Brother Jess. Hindi naman sasabihin ni Lord yun eh. So, hindi maririnig ng mga tao. Yun yung sinasabi, bro, na for they focus on the glory, the parang yung approval, they seek the approval of men instead of the approval of God. Kasi nga naman talaga yung tao, kapag pinaghanda ako sa pagsagot sa mga protestante, may makakapansin. At may tatawag sa akin na, uy, lodi kita, ganito, ganyan, napakagaling mo, napapanood kita sa ganito, ang dami mong article, sinishare ko sa ganito, ganyan. Pero kapag kasi inihanda natin, naghanda tayo yung in terms of spirituality, wala namang makakapansin yun eh. Di ba? Hindi nga napapansin ng tao yung conduct ng tao eh. Yun yung sinasabi ko, bro, na kapag magaling ka sa apologetics, papansinin ka nila because of how good you are in terms of reasoning. But when you are good as a person, hindi nila ipagkakalat yung kung paano nila ipinagkakalat yung pag-idolo nila sa iyo bilang magaling sa apologetics, hindi nila gagawin yung parehas na pagpuri kapag maganda ang ugali mo bilang tao. Tandaan mo, let's say for example, ikaw. O si Brother Denmark, bakit hindi naman kami, nagkasundo naman kami niyan kahit sinisiraan, we are here for each other. Kanya-kanya kaming back-upan kung sino yung sinisiraan, magsasalita ako on his behalf. Pero yung pagiging mabait mong tao, yung pagiging mabuti mong tao, hindi ko naman yun ipinangangalandakan sa lahat ng talagang, sa totoo lang, hindi ko naman pinangangalandakan yun eh. Remember when I was posting na bumibilib ako, hanga ako sa inyo ni Brother Humphrey, ni Brother Anthony, tsaka ikaw, in terms of apologetics. Pinopost ko sa Facebook yun. Pero minsan ba, did I post that you are good people? Hindi ko pinansin yan. Yun yung isang pruweba na kapag magaling ka sa apologetics, papansinin ka ng tao. Pero kapag magaling ka bilang tao, mabuti kang tao, hindi ipopost ng tao yun. I'm not saying na hindi, pero most likely ang ipopost kung ano yung galing mo sa apologetics. Dahil doon nagpo-focus lalo na yung mga kabataan sa ngayon. Yun yung sinasabi ko. Na yun yung sagot ko bro sa tanong mo na, bakit ang daming naghahanda para sagutin ang mga protestante? Ang daming naghahanda kasi gusto natin ng self-gain eh. Gusto natin makilala yung ating mga sarili. We are not focused in introducing God. We are not bringing God sa apologetics. We are bringing ourselves at the center of apologetics. Gusto ko sumikat ako eh. Gusto ko ang dami kong likes and shares. Gusto ko ang daming makakilala sa akin na nakikipag-debate ako sa kung kani-kanino. Di ba? Gusto kong mapag-iwanan na yung mga kasabayan ko. So, puring-puri ka nga naman talaga. Kaya ang dami mga kabataan ngayon. Pero alam mo, minsan, brother, na ito yung naisip ko, na meron pala tayong yung kasama sa spiritual readiness natin, what matters most is kung paano natin naaapektuhan yung ugali ng mga taong nakatingin din sa atin. Siyempre tayo, hindi naman tayo magpapakipokito. Meron mga taong humahanga din sa atin. May mga taong naglulook up sa atin na parang, uy, lodi din naman kita sa ganyan-ganyan. Kaya ang tanong, tayo ba bilang mga taong tinitingala nila, bilang mga taong kinabibiliban nila, meron ba tayong nagagawang maganda sa kanila? Eh kung puro tayo apologetics, puro tayo pang-aaway, eh nakukopya nila yun eh. Are we being responsible sa pagiging spiritual, sa spiritual readiness ng tao? Nagkukontribute ba tayo ng kabutihan sa tao? Instead, natututo nga yung tao about apologetics. Pero yung spirituality kasi wala eh. Sirang-sira yung apologetics. Batuhan ng insultong salita, batuhan ng ganito, patro sa ganito. Alam mo bro, dumating na, yung sinabi mo pa kanina na, bakit pa tayo nag-i-explain? Bakit pa natin sila kinukumbinse na pumanig sa atin? Kaya nga ito, sabi ni Father Terdy Giriba, ang ating spiritual director, ang ating spiritual advisor, sabi niya sa akin, alam mo Jess, do not focus in convincing Protestants about the truth of the Catholic Church. Why not educate those Catholics who are weak? Oo nga, doon ko naisip, brother, no? Oo nga, no? Sabi ni Father Terdy, kasi alam mo, kung magpo-focus ka sa pag-convince sa mga protestante, mataas yung chance na wala kang mako-convert kasi sarado na yung isip nila eh. Pero kung magpo-focus ka doon sa mga Katoliko na mahina pa ang pag-intindi sa ating pananampalataya,
darating yung panahon na lahat sila ay hindi na lilipat ng relihiyon. Kasi iniisip mo, sabi niya, ito, panay ang kumbinsi mo sa isang INC. Wala kang nadadala pabalik. Sila, panay ang kumbinsi sa mga mahihiinang Katoliko. Mas marami ang umaalis kumpara sa bumabalik. Di might as well do the defense. Depensahan mo na. Kumbaga parang ang gusto sabihin ni Father Terdy, instead na kumbinsihin mo sila pabalik, hindi yung mga nasa bakuran mo. Yun yung bakuran mo. Yun yung i-educate mo para maubos yung mga tao. Kasama yun sa preparation. Yes. Unang-una, we are preparing the flock of God, and we are very blessed that we have the church as a laity na tinutulungan natin yung church na mabuo. Kasi we know that the church is broken because of the Protestant since the 16th century. No, it is broken. It's because hindi ibig sabihin na divided, hindi nagkakaisa. It's broken. It's because yung ibang ships of Christ. Diba? Kasi we are in the one flock. Sabi nga, di ba sa kanta, we are His flock, we are His people. So, therefore, kailangan mabuo yung flock. Kaya nga, di ba meron sa Bible, mayroong mga tupa na wala sa kulungan ito. At yun kailangan nating dalhin. No? At magkakaroon sila ng isang pastor, ang Panginoon. Kaya yung talata ng Bible, alam mo, Brother Jess, hindi lang yun yung pang-apologetics. Totoo yun eh. Tama. We are in one flock. We have one pastor, which is Jesus Christ. No? Kailangan nating i-prepare yung flock na dadatnan niya. Kailangan walang kulang. Sabi sa Bible, no? 99 ships are found, but the shepherd search for one. Para sa isang tupa lang na nawawala sa flock. What if millions of his ships were lost doon sa Protestant? So hahanapin niya ngayon. So kailangan we as Catholic laity, we are blessed to have the right to become a part of fulfilling and completing the flock and preparing the people of God para bago dumating ang Panginoon, kompleto tayo. Sama-sama tayo. Doon sa inihanda ng Panginoon, doon sa tahanan ng kanyang Ama. Amen. So napakaganda nung natin. Napakaganda nung sharing natin, Brother Denmark. So, yun. Yung gospel natin is spiritual readiness. What matters most? Again, what matters most is not our achievements in life. What matters most is not our wealth. Hindi yung yaman natin, hindi yung katanyagan natin. Lahat ito mawawala. But God's word will never pass away. So ngayon natutunan ko, hindi na ako naniniwala dun sa kasabihan na change is the only constant thing in the world. Hindi pala. The constant thing in the world is the word of God. Yun talaga yung pinakatotoong kasabihan. Alam mo, parang ang sarap sa pakiramdam tong segment natin na kahit tayo, alam mo yung nagsishare tayo, bro, pero hindi natin alam. Kumbaga parang inaalaw lang ni Lord na mag-overflow yung idea natin to be able to give the right message to people who are watching us right now at dun sa mga tao na makakapanood pa lang. God is giving us the message, and at the same time, He is also revealing. He is also giving us learnings. Yun ang natutunan ko sa sinabi mo kanina eh. Spiritual readiness happens in the Holy Mass. Spiritual readiness happens in the Christmas season as we wait for the Christmas season. Ang dami palang spiritual readiness, ang daming opportunity na nami-meet natin si Kristo, pero ang tanong, spiritually ready ba tayo? Yun yung pinaka-importante. Ang ganda ng gospel ngayon eh. So, yun lang that's my parting words. Okay. Yung spiritual readiness. Nasaan tayo in terms of our spirituality, na kapag bumalik si Lord ngayon, nasaan tayo? Pero kaya tayong ma-avail kaya natin yung golden na doorknob, yung gold na doorknob sa langit. Makakamit kaya natin yung gintong sahig sa bahay sa langit.
Meron kaya tayo ng bahay? Meron kaya tayo alam mo, nakahanda na bahay sa langit? Yun ang tanong natin sa ating mga sarili. Kasi if we are spiritually ready, yun ang sinasabi ng gospel, spiritual readiness, matik alam dapat natin na meron tayong bahay na nakalaan sa langit. So, ang gusto ko lang sabihin, gusto ko pang idagdag dito, brother, no, na ayun, hindi change ang constant thing sa mundo, kundi ang salita ng Diyos, because the world, everything will pass away, but never the words of God. No, brother? Ayun. So, sana sa gabing ito, na-bless tayo lahat. No? Talagang we are blessed because this program actually, we have a minimal preparation for it, but the Holy Spirit moves, no? When the Holy Spirit moves, ayun, no? Nagkakaroon ng blessings mula sa ating Panginoon. So that we are very thankful. No? So always remember this, no? Kasi lagi kong babanggitin to. Lagi kong babanggitin, hindi ako magsasawat papapagod babanggitin, no? Na you should always use, no, yourself, no, to praise the Lord, to give Him thanks. And remember one thing, no, ang Panginoon ay laging sumainyo, no, laging nandyan para sa inyo, hindi lamang ngayon, no? Hanggang magtapos ang sanlibutan ito, nandito yung Panginoon para sa ating lahat. Kasi siya lamang yung tanging tao na hindi mang-iwan may isang salita. No? Amen. Hindi maglalaho yung kanyang salita. Matutupad. No? Kaya salamat sa mga nanood sa ating bagong segment. Nawa na blessed kayo, yung inyong family, yung inyong buhay. And so tayo ay ipanalangin natin lahat, no, yung ating spiritual preparedness, no. So kapag tayo nanalangin, deep in your heart, no, sabihin niyo, Lord, na we all need you. Kailangan namin ikaw. Ikaw lang kailangan namin para maghanda. Kasi hindi natin kaya maghanda mag-isa. No? We have no power to prepare ourselves without the Lord. Kasi siya lang ang makakaalam how we can prepare. Kasi siya nagturo ng signs. At siya din magtuturo anong gagawin once you encounter the signs. So let us pray, Brother Jess. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, we praise your holy name. I know that you sent the Holy Spirit to me and to Brother Denmark. We are not really that prepared. Actually, nagkaroon kami ng mga aberya kanina, but still, you allowed the program to air successfully. May problema sa account ko, but you allowed the Holy Spirit to teach me to find a way para lang maitawid namin itong programa na naisip namin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tao na nanonood at sa mga tao na makakapanood pa lang. Bless them with whatever their heart desire. Give them whatever they ask to you in prayer, as long as you know na ito ay makakabuti sa kanila. Lord, bless us and Brother Denmark. Kayo na po yung bahala sa aming mga pangangailangan. Thank you for the food that we eat. Thank you for the water that we drink. Thank you for the air that we breathe. Thank you for the people around us, people who matter to us. Lord, help us as well. As we preach your word, help us to be ready as well. Help us to be spiritually prepared for your second coming. Lord, please help your Catholic sons and daughters to be focused on the things that are permanent
Help us focus not on the riches of the world, not on achievements, not on money or on wealth, but help us focus the only person who matters, and that is your Son, Jesus Christ. All of this we pray in the mighty name of Jesus, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God Sure. forever and ever. Amen. Mm. So let's offer this last song. Actually, itong last song na to, this talks about, sabi nga di ba sa gospel, is yung God's words will not pass away. And so this song will let us give us the knowledge, or will give us the idea that God's words will never really, kumbaga, God's word created everything. So here's our final song for today, that So Will I. Nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, my heart will touch your breath. I'm moving in pursuit of what you say. If they only can make me so alive, I can see your heart in everything you say. Every faded sky I got is all yours. The creation still makes me so alive. Stars were made to worship so alive. If the mountains bow, the river is so alive. If the oceans roar, your greatness so alive. For if everything if the wind was weary and said it's so alive. I saw it for all praises.
one behind.